Isang oras na ang nakalilipas nang pirmahan ng judge ang pick-up order. Kung hahakbang ka kahit isa lang papunta sa resort na iyon, tatawag ako ng pulis at ipapasok kita sa mental hospital ng sapilitan sa loob ng 72 sa oras. Hindi man lang ako binati ng tatay ko. Basta na lang niya idinuldol ang makapal na tumpok ng mga papeles ng korte sa dibdib ko. Ginamit ko ang CCTV footage ng pagsigaw mo kay Paulo. Kalmado niyang sinabi. Siyempre, inedit ko na para sa korte, mukha kang wala sa sarili at delikado. Kaya, heto ang pagpipilian mo. Tanggapin mo ang one-way ticket na ito pauwi sa luma nating hasyenda sa probinsya at manahimik o uubusin mo ang weekend mo sa loob ng isang pasilidad para sa mga baliw. Invisible ka na, Elena. Naiintindihan mo ba? Mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung saan ka nakikinig ngayon at anong oras na dyan. Naranasan mo na bang gamitin ng sarili mong kadugo ang batas o kapangyarihan para lang kontrolin ka? Gusto kong marinig ang kwento mo. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-impake ng gamit. Pinihit ko ang deadbolt ng pinto at pinakinggan ang paglaho ng mga yabag niya sa driveway. Akala ni Don Arturo del Rosario ay tinatakot niya ang isang rebelding anak. Nakalimutan niyang ang binabantaan niya ay isang babaeng nabubuhay sa paghahanap ng mga nakatagong yaman ng mga mayayamang mandaraya. Umupo ako sa aking mesa at binuksan ang laptop. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Matatag na ang mga ito. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging sandalan ng mga corporate divorces pagdating sa forensic accounting. Ako ang naghahanap ng perang itinatago ng mga asawang lalaki sa mga offshore account. Ako ang humahalukay sa mga asset na ibinabaon ng mga CEO bago ang isang merger. Akala ng tatay ko, mabubura niya ako gamit ang banta ng batas. Pero ang ginawa lang niya ay abutan ako ng ebidensya para sa sarili kong buhay. Hindi ako tumawag sa pulis. Hindi pa ngayon. Gawain lang yan ng mga baguhan. Sa halip, nag-login ako sa isang database na ilang taon ko nang hindi sinisilip. Ang sarili kong credit history. Nilampasan ko ang standard summary at dumiretso sa archived liabilities. Bakit ang isang simpleng engagement party ay naging dahilan para bantaan akong ipadukot at ikulong? Ang sagot ay kumislap sa screen sa pulang teksto. Isang loan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na binuksan 12 taon na ang nakakaraan. Tinitigan ko ang petsa. 16 anyos lang ako noong inilabas ang loan na yon. Hindi ako pwedeng pumirma noon. Kinlik ko ang PDF ng orihinal na aplikasyon. Naroon ang pangalan ko, na nakasulat sa penmanship, nakahina-hinalang kamukha ng sulat kamay ng nanay ko. Ginamit nila ang pangalan at identity ko para kumuha ng high-interest business loan bago pa man ako nasa legal na edad para bumoto. Pero hindi ang pagnanakaw ang ikinagulat ko, kundi ang timeline. Nagbukas ako ng pangalawang tab at hinanap ang public business filings ng Paulo Ventures. Ang unang negosyo ng kapatid ko na nalugi. Tugmang-tugma ang mga petsa. Pumasok ang loan sa credit report ko sa mismong linggo na umupa si Paulo ng una niyang opisina sa Makati. Tiningnan ko ang mga umiilaw na numero at sa wakas ay naintindihan ko na ang arkitektura ng pamilya ko, hindi nila ako kinamumuhian. Mas malamig pa doon ang rason. Negosyo lang ito. Para kay Arturo at Imelda, ang mga anak ay hindi tao. Kami ay mga asset classes. Si Paulo ang high-risk, high-reward startup. Ang pabago-bagong stock na patuloy nilang tinatapunan ng kapital. Sa pag-asang balang araw ay kikita rin siya. Ako naman? Ako ang liquid asset, ang emergency fund, ang boring, at maaasahang savings account na kinukuhanan nila para takpan ang mga lugi kapag bumagsak ang sugal nila. Hindi ito kalupitan. Ito ay masamang portfolio management. Hindi nila ako sinusubukang itago kay Sofia Sarmiento dahil nakakahiya ako. Itinatago nila ako dahil ako ang ebidensya. Kung makikilala ko si Sofia,
Kung tatayo ako sa iisang kwarto kasama ang CEO ng isang global logistics empire, baka tanungin niya ako tungkol sa background ko. Baka magpatakbo siya ng background check sa magiging hipag niya. At kung makita niya ang 3 milyong pisong fraud na nakadikit sa pangalan ko, magsisimulang matastas ang sinulid. Makikita niya na ang marangyang pamilya Del Rosario ay pinondohan ng identity theft at bad debt. Handa ang tatay ko na ipakulong ako sa mental ward, hindi para iligtas ang reputasyon niya, kundi para iligtas ang investment niya. Wala na ang takot. Napalitan ito ng malamig at kalkuladong katumpakan. Gusto nilang maging invisible ako. Pwes, ako ang magiging multo sa makina nila. Pero nagkaroon sila ng isang malaking maling akala. Inakala nilang biktima pa rin ako. Hindi nila alam na 48 oras na ang nakakaraan. Ang taong sinusubukan nilang lokohin ay iniabot na sa akin ang susi ng kanilang kaharian. Para maintindihan ang katangahan ng banta ng tatay ko, kailangan nating bumalik ng 48 oras. Wala ako sa probinsya. Nakaupo ako sa isang corner office sa 42nd floor ng Sarmiento Logistics Headquarters sa BGC. Amoy espresso at yaman ang kwarto. Sa kabila ng mesa ay nakaupo si Sofia Sarmiento, ang babaeng pakakasalan dapat ng kapatid ko sa loob ng 3 araw. Hindi siya mukhang isang excited na bride. Mukha siyang CEO, nakakatagpo lang ng discrepancy sa shipping manifest. Ang financials ng fiancé ko ay perpekto, sabi niya, sabay tulak ng tablet sa ibabaw ng black glass desk. Ang startup niya, ang Paulo Ventures, ay nag-claim ng 400% return sa third quarter. Sa ekonomiyang ito, hindi yan paglago. Sa lamang kayan. Humilig siya paharap, matalas ang mga mata. Hindi ako pipirma ng merger agreement sa isang multo, Miss Valdez. Kailangan ko ng blind audit. Kailangan mong hanapin ang bulok bago ako maglakad sa altar. Wala siyang kaalam-alam na kausap niya ang kapatid ng groom. 5 taon na ang nakalilipas. Nagpunta ako sa korte at nagbayad para legal na palitan ang pangalan ko. Si Elena Del Rosario, ang batang may sirang credit score at desperadong pangangailangan ng pagmamahal, ay tumigil na sa pag-iral. Sa pwesto niya, binuo ko si Elena Valdez, ipinangalan sa kaisa-isang lola na nag-aabot sa akin ng 20 pesos nang hindi humihingi ng sukli. Binura ko ang social media ko. Lumipat ako ng syudad. Gumawa ako ng reputasyon bilang forensic accountant na hinihire mo kapag gusto mong ipakulong ang isang tao. Hindi lang hiwalayan. Para kay Sofia, isa lang akong highly recommended consultant mula sa external agency. Para sa mga magulang ko, isa akong multong akala nila ay napatalsik na nila. Dinampot ko ang tablet. Ang unang pangalan sa dossier ay Paulo Del Rosario. Hindi tumalon ang pulso ko. Hindi nanginig ang kamay ko. Sinanay ko ang sarili ko na ituring ang adrenaline bilang background noise. Nag-scroll ako sa summary. Isa itong obra, maestra ng kathang isip. Pinalobong mga asset, mga projected earnings na nakalista bilang cash on hand at listahan ng mga angel investors na alam kong mga post office box lang sa probinsya. Kaya mo ba? Tanong ni Sofia. Sa Sabado na ang engagement signing. Kailangan ko ng hatol bago ang araw na yon. Nakakasakal ang irony. Sa eksaktong sandaling iyon, malamang ay nagsusulat na ang tatay ko ng speech tungkol sa family values at tiwala. Takot na takot siya na baka sumugod ako sa party na nakamumurahing damit at magsabi ng kung ano. Hindi niya alam na ang panganib ay hindi ang social skills ko, kundi ang professional certification ko. Tiningnan ko ang babaeng papakasalan, ang isang crime scene. Pwede ko sanang sabihin sa kanya noon din. Pwede ko sanang sabihin, kapatid ko siya at manloloko siya. Pero magulo ang mga akusasyon. Ang akusasyon ay pwedeng itanggi. Ang ebidensya ay hindi tinatablan ng bala. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, babalik ta rin ng mga magulang ko ang kwento. Sasabihin nilang, ako ang selosa at baliw na kapatid na sumisira sa kaligayahan nila. Gagamitin nila ang banta ng mental hospital para sirain ang kredibilidad ko bago pa man ako makapagsalita. Kailangan ko ng higit pa sa salita.
Kailangan ko ng umuusok na baril. Wala akong conflict of interest. Pagsisinungaling ko. Technically, ang conflict ay sa kanila. Hindi sa akin. Tatanggapin ko ang kaso. Full access. Kung may bulok, mahahanap ko. Good, sabi ni Sofia. Pinindot niya ang isang key sa laptop niya. Binibigyan ako ng administrator privileges sa data room. Welcome to the family, Miss Valdez. Ang tinutukoy niya ay ang corporate family. Hindi niya alam na iniabot niya lang ang susi ng kastilyo sa nag-iisang tao na nakakaalam kung saan nakalibing ang mga bangkay. Ang mga magulang ko ay nagbabantay sa gate gamit ang mga banta at abogado. Habang walang kaalam-alam na nasa loob na ako ng trono, naghahasa ng kutsilyo. Hindi ako natulog, hindi ako nag-impake papuntang probinsya. Labang oras bago ang pirmahan, nasa apartment ako, nakatitig sa dual monitor setup na tanging ilaw sa kwarto. Sa kaliwang screen, ang huling text ng nanay ko ay nagniningning na parang radioactive warning. Nasa labas ang mga pulis. Huwag mo kaming pilitin, Elena. Manatili ka lang sa bahay. Bluffing lang sila tungkol sa mga pulis. Pero totoo ang banta. Literal nilang kinukubkob ang bahay ko gamit ang psychological warfare para protektahan ang isang kriminal na negosyo. Sa kanang screen, nasa loob ako ng encrypted data room ng mga Sarmiento. Ibinigay sa akin ni Sofia ang mga susi at binabaklas ko na ang bahay. Nagsimula ako sa valuation ng startup ni Paulo. Sinasabi niyang ang kumpanya niya ay may 25 milyong piso sa liquid assets at proprietary algorithm na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hinugot ko ang wire transfer records. Ang pera ay hindi galing sa kliyente. Isa itong klasikong churn and burn. Ang 25 milyon ay umikot sa 4 na magkakaibang account sa loob ng 3 araw. Nagsimula ito sa isang offshore account, malamang ay online gambling portal, base sa transaction codes. Tumalbog sa isang shell company at lumapag sa business account ni Paulo sakto para sa audit. Hindi ito kita. Utang ito sa loan shark o mas malala, nakaw na pondo. Nagpatakbo ako ng vendor verification script. Ang mga invoices na isinumite niya para sa server maintenance at consulting fees ay binayaran lahat sa mga kumpanyang hindi nag-exist. Walang website, walang tax ID. Puro address lang sa mga liblib na lugar. Ninanakaw niya ang pera mula sa investors para bayaran ang utang niya sa sugal tapos gumagamit ng peking invoices para i-claim as business expenses. Pero ang matibay na ebidensya ay hindi ang pera, kundi ang metadata. Dinownload ko ang PDF financial statements na ipinadala ni Paulo sa team ni Sofia. Sa mata ng ordinaryong tao, mukha itong standard bank printouts. Pero ang digital files ay may fingerprints. Pinaandar ko ang mga ito sa metadata scraper. Ang author field ay hindi nagsabing BPI o BDO. Ang nakasulat ay Arturo del Rosario. Ang creation time ay 3:00 ng madaling araw kahapon. Hindi lang co-signer ang tatay ko. Siya ang arkitekto. Gising siya ng 3:00 ng madaling araw, nag-edit ng PDF sa Adobe Acrobat, nagbubura ng mga utang, at nagpipaste ng peking balanse para pagtakpan ang krimen ng anak niya. Tinatakpan niya ang 25 milyong pisong deficit gamit ang cut and paste job. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito, litrato galing sa nanay ko. Litrato ng maleta ko na nasa porch nila. Nag-impake na kami para sa'yo, sabi sa caption. Sumakay ka na sa kotse. Nakakamangha ang kapal ng mukha. Tinuturing nila akong parang pasaway na bata habang gumagawa sila ng federal wire fraud. Akala nila, pinoprotektahan nila ang pangalan ng pamilya. Hindi nila alam na dinodokumento nila ang sarili nilang intensyon na lokohin ang 1 bilyong pisong kumpanya. Sinave ko ang metadata report, sinave ko ang mga text messages, sinave ko ang wire transfer logs. Hindi ko pa ipinadala kay Sofia. Ang email ay pwedeng burahin. Ang email ay pwedeng ipaliwanag bilang clerical error. Kailangan ko silang manindigan sa kasinungalingan. Kailangan kong tingnan ni Paulo si Sofia sa mata at pirmahan ang pangalan niya sa isang krimen. Tiningnan ko ang oras. 6 na oras bago ang meeting.
Nagtimpla ako ng bagong kape. Hindi ako pupunta sa probinsya. Pupunta ako sa gyera. Ang closing room sa Sarmiento headquarters ay dinesenyo para manindak. Floor-to-ceiling na salamin, makintab na mahogany na mas mahal pa sa kotse ko. Aircon na kasing lamig ng korte. Tahimik. Yung klase ng katahimikan kung saan nagpapalitan ng milyon-milyong piso nang walang ingay. Wala ako sa mesa. Nasa kabilang kwarto ako, sa A, V control room. Nanonood sa one-way mirror. Malinaw ang audio feed. Naririnig ko ang click ng ballpen ni Paulo habang hindi siya mapakali. Naririnig ko ang kaluskos ng silk blouse ng nanay ko. Si Sofia ay nasa kabisera. Katabi ang dalawang junior lawyers. Sa tapat niya ay ang pamilya ko, sina Paulo, Arturo, at Imelda. Mukha silang nanalo sa loto. Nakasandal ang tatay ko, kumpiyansa. Ginagastos na sa isip niya ang merger money. Ang nanay ko naman ay nakangiti ng pilit ng ngiting pampasimba. Si Paulo, mukhang kabado pero ganid. Panay ang tingin sa cellphone. Siguro hinihintay na mag-clear ang wire transfer para mabayaran ang utang bago dumating ang mga inutangan niya. Akala nila nasa eroplano na ako. Akala nila gumana ang banta. Inislide ni Paulo ang iPad sa ibabaw ng mahogany. Kailangan lang ng pirma mo para ma-merge ang accounts, babe. Sabi niya, gamit ang pamilyar at maamong ngiti na nakaloko na ng maraming investors. Nariyan na ang valuation. Malinis na malinis. Dinampot ni Sofia ang stylus. Ibinitin niya ito sa ibabaw ng screen. Kumabog ang puso ko sa dibdib ko. Ito na yon. Ang point of no return. Pinindot ko ang button sa headset ko, nagsasalita direkta sa maliit na earpiece na suot ni Sofia sa ilalim ng buhok niya. Wait! Sabi ko. Huwag kang pumirma. Ipa-email mo sa kanya ang final version sa secure server mo muna. Kailangan natin ng digital timestamp. Natigilan si Sofia. Ibinaba niya ang stylus. Nawala ang ngiti sa mukha ni Paulo. Actually, sabi ni Sofia, formal at profesional ang boses. Paolo, i-email mo sa akin ang final PDF ngayon din. Gusto ko ng timestamp digital copy para sa board bago ako pumirma ng kahit ano. Protocol lang. Nag-alangan si Paulo. Tumingin siya kay Arturo. Dumanak ang kaba sa mga mata ng tatay ko, pero tumango siya. Makatwirang hiling. Yon, hindi nila pwedeng tanggihan nang hindi nagmumukhang kahina-hinala. Sige, sabi ni Paulo. Pumindot siya sa laptop niya. Sending it now. Pinanood ko siya. Pinanood ko ang daliri niyang nakatutok sa send button. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Pwede ko siyang pigilan. Pwede akong pumasok sa kwarto at isigaw ang totoo. Pwede ko siyang iligtas mula sa kasong kriminal. Kapatid ko siya. Nag-share kami sa bunk beds. Naglaro kami sa iisang bakuran. Pero ang pagliligtas sa isang mandaragit mula sa kahihinatnan ng gutom niya ay pagpapakain lang sa kanya. Kung pipigilan ko siya ngayon, hahanap lang siya ng ibang biktima, ibang fiancé, ibang scam. Hindi siya matututo. Gagaling lang siya sa pagtatago. Hinayaan ko siyang pindutin ang button. Pumasok ang email sa server ng Sarmiento. Bumagsak ang patibong. Sa sandaling tumawid ang file na yon sa server, ang kasinungalingan ay hindi na isang away pamilya. Naging wire fraud na ito. Naging kasong kriminal na may mandatoryong kulong. Pinirmahan na niya ang sarili niyang warrant. Hindi ito kalupitan. Ito ay batas ng katarungan. Ang notification sound mula sa tablet ni Sofia ay mahina. Isang magalang na ding na umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Nandito na? Bulong ni Sofia. Nakatitig sa screen. Tinulak ko ang mabibigat na pinto. Ang latch ay sumara sa likod ko at lumingon ang lahat. Arturo, Imelda, Paulo. Pagkalito ang unang rumehistro. Tapos takot. Napahiyaw si Arturo. Tumilapon ang upuan niya paatras. Anong ginagawa niya dito? Bulyaw niya kay Sofia. Baliw ang babaeng yan. Hindi ko siya pinansin at naglakad papunta sa mesa.
Kakagawa mo lang ng estafa through wire fraud, Paulo. Federal charges, bago makapagsalita si Paulo. Ibinagsak ni Arturo ang isang tumpok ng court papers sa mesa. May psychotic break siya. Ito ang signed court order. Hinak niya ang sistema niyo. Ini-stalk niya ang anak ko. Tatawag ako ng pulis. Nagdial siya, nanginginig ang boses sa galit. Umatras ang mga abogado. Nag-alangan si Sofia. At mas natakot ako doon kaysa sa banta ng pag-aresto. Habang sumisigaw si Arturo sa telepono, lumapit ako sa console at hugot ang USB drive sa bulsa ko. Lumiwanag ang screen na puno ng raw data. Huwag mong ibaba ang tawag, kalmado kong sabi. Kakailanganin mo sila. Hinati ko ang display. Sa kaliwa, ang financial statement ni Paulo. 25 million in reserves. Sa kanan, Live bank verification. Ang balanse ay 200 pesos lang. Nag-zoom in ako. Helvetica ang font ni bangko. Arial ang ginamit ni Paolo. Nag-paste siya ng peking numero sa ibabaw ng malaking kakulangan. Katahimikan ang dumurog sa kwarto. Sumubok ulit si Arturo. Pineke niya yan! At heto ang motibo niya. Binuksan ko ang isa pang file, isang loan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Nakinuha sa pangalan ko, ang social security number ko, ang IP address mo. Dad, ninakaw mo ang identity ko at sinubukan mo akong ipakulong sa mental para itago to. Dinampot ni Sofia ang affidavit. Pinunit ito at hinayaang mahulog sa sahig. Hindi siya baliw. Malamig na sabi niya. Siya ang auditor ko. Paolo, fired ka na. Tapos na ang deal. Bumukas ulit ang mga pinto. Sa pagkakataong ito, para sa 4 na ahente na naka-jacket ng NBI. Napalupasay si Paulo. Natahimik si Arturo habang kinakabitan siya ng posas. Hindi ko sinira ang pamilya, sabi ko sa kanya habang inilalabas nila siya. In-audit ko lang. 3 linggo ang lumipas. Sa bago kong opisina, binura ko ang archive ng mga banta at ninakaw na credit records. Pagkatapos ay lumabas ako sa simoy ng gabi. Sa wakas ay malaya na. Binura ko ang nakaraan ko para protektahan ang kinabukasan ko.